Hi guys, good morning. So today it's Thursday and we are on our 23rd ng ating daily vlog. And of course, we're with Kaka and Gigi and Tuldok. Yan. So, Dapat si Kaka and friends. yes, si Kaka Bukaka po siya. So, ayan guys. Nagpunta si Kaka dito kasi kahapon may ulam kami sinigang. So, yan, kumain siya kagabi hanggang si Tito siya natulog. So, right now, ang topic natin is how to read a candlestick in 60 seconds. This is very important, most especially sa mga beginners, for you to understand the candlestick. Kasi, foundation yan eh. Kapag hindi mo naiintindihan yung movement ng candlestick, then definitely, there are chances na magkakaroon ka ng mga pagkakamali, you will make losses. So, ako, mas natutunan ko siya by just simply observing it for the longest time. So, more on sa experience ko siya natutunan. So, ganito yung candlestick, guys. Ayan. Drawing tayo, ah. Pagpasensyahan nyo na yung drawing ko. So, candlestick, kasi mukha siyang kandila, diba? So, ito, ang tawag dito is body. Body yan. Ito naman is wick. Same with this is also wick. So, normally, nakikita nyo, it's either green or red. So, kapag green siya, ibig sabihin, bullish candlestick siya. Kapag red siya, bearish candlestick siya. Kapag bullish candlestick, that means paakyat siya. Pag bearish, pabagsak. So, say for example, sabihin na natin, this is bullish candlestick. So, this means, nag-open siya dito, and then, nag-close siya dito. Ayan. So, possible, nag-open muna siya dito hanggang umakyat siya, tapos bumagsak, and then umakyat, and then bumagsak, and then umakyat ulit, and then umakyat ng umakyat, bumagsak, dito siya nag-close. Yan. So, ngayon, ito na yung body niya. Yan, ito na yung body niya. Okay. So, kung bearish candlestick naman yan, dito siya nag-open sa taas, and then bumagsak, umakyat ulit, bumagsak, and then dito siya nag-close. Kung bearish candlestick naman siya. So, kumbaga, this one, this is the highest price reach. And this one, this is the lowest price reach. So, ngayon, pag nakakita kayo ng ganito, makapal yung body, ibig sabihin po niyan, meron tayong strong buying or selling pressure. Ngayon, kapag nakakita naman po kayo ng ganito, yan, ganyan yung body niya, manipis. Ang tawag naman po dyan is indecision. So, ang ibig sabihin niyan, kapag merong indecision na ganyan, yung market is nagre-rest siya. Pahinga mode. So, medyo wag mo na kayo mag-trade kapag ganito. Pero depende yan sa kung anong time frame. Kapag tinitignan nyo time frame, ang indecision is nasa 4-hour time frame. Most of the time, sa 15-minute time frame, nagko-consolidate yan. 15-minute time frame or 1-hour time frame, nagko-consolidate yan. So, bumabagsak yan sa resistance and support sa lower time frame. So, meron kayong opportunity dun actually mag-scalp. So, say for example, ang nakita nyo naman is ganito. Yan. Nasa taas yung body, pero manipis din. Rejection po yan. Kasi ang ibig sabihin po niyan, say for example, ito. Nag-open siya dito, and then ngayon, umakyat siya dito, tapos bumagsak dito, Tinry ng mga sellers na ibagsak, binagsak, pero hindi siya talaga mamagsak kasi mas malakas yung mga buyers. So yung mga buyers, pinul niya ng paakyat, tapos kinlose niya dito, kataas. So ngayon, itong week na to na sobrang haba na to, this is price rejection. Kasi tinry ng mga sellers ibagsak, pero umakyat pa rin. Ibig sabihin, mas may power yung mga buyer. So ngayon, kapag alam mo na mas in control yung mga buyer, syempre, ang sasabayan mo yung mga buyer. Huwag kang mag-sell basta kasi makikita mo merong power yung mga buyer. So kailangan alam mo dito kung sino yung sasabayan mo, kung buyer ba yung seller. So maiintindihan mo siya by just looking at the wick and the body. So vice versa, kapag naman pag ganito, ayan, dito siya nag-close sa ilalim. So, ibig sabihin, say for example, nag-open siya dito, tapos tinry niya ibaba, tapos umakyat, tinry ng mga buyers, pero mas malakas yung mga sellers. So, mga sellers, binagsak niya, hanggang nag-close dito. Ayan, nung pag-close dito, ayan, nakabuo siya na. So, this one is an indication na mas in control yung mga seller. So, ngayon, you have an idea na, okay, in control pala yung mga sellers. So, ngayon, ang buyers mo dapat sell. So, that's how you read the candlestick. So, sobrang importante na kailangan naiintindihan nyo yung mga candlestick kasi
Honestly, hindi nyo na kailangan ng sobrang daming mga kung ano-anong mga confluences or mga kung ano-anong mga strategies. By knowing the support and resistance and looking at the candlestick, kahit hindi nyo na i-memorize kung ano-ano mang pattern yan or kung ano-ano mang mga hammer or doji or dragonfly or whatever na makita nyo dyan, hindi nyo na kailangan i-memorize yan. By just looking at the body and the wick, ay kaya-kaya nga na talaga maging successful reading the chart. Asawa ko po yan. Yan po talagang sometimes may sayad. Ay. Galing sa bunganga mo na yan, ah. Opa yan Opa? Topak. Pero mabango na itong batang to. So, i-congratulate naman natin si LTA na finally, di ba, after 7 months ng operation natin, we were able to have a total graduates of, ilan yung mga graduates natin? We have around 150. Wow! Diba? So, a total of 150 students na napag-graduate na natin. So, congratulations sa lahat ng mga graduates natin from online class, from weekend class, and mga face-to-face classes natin na weekday classes. So, congratulations sa inyo, guys. Nakakatuwa. So, yun guys. Nakatapos na natin mag-gym, mag-meditate, and right now, nakaligo na rin tayo, nakapag-ayos na rin tayo. So, let's go back to our topic, which is candlestick. So, ngayon, naintindihan nyo na kung paano ba yung candlestick. So, ngayon, kung naintindihan nyo yung drawing ko, ay, nabasa na yung drawing ko, yan. So, kung mapapansin nyo, itong aking desk is puro candlestick patterns din yan. Ayan. Hindi ko na masyado nagagamit to. But if you're a newbie, this could help you. Ayan. So, ano yan, pina-customize namin yan. May tatak yan, Legendary Trading Academy. So, binibigay namin sa mga students na nakaka-top. So, yung mga top students namin, nakaka-receive sila ng ganitong cheat sheet yan, ng candlestick. So, ngayon, ito, papakita ko sa inyo, ano ba yung picture ng candlestick. Hindi nyo pa nakita, yan. This is candlestick, guys. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung sa akin, hindi siya red and green. Ginagamit ko is blue and gold. Kasi the reason bakit hindi ako gumagamit ng candlestick na kulay red, kasi it signals danger, pain, distraction, or parang basta pag nakatahan ng red, it signifies on something na hindi maganda mangyayari, diba? So, kung naglalagay ka ng chart mo ng kulay red doon, na candlestick, then definitely, pag nakakita ka ng pula, parang, ala! Diba? So, hindi maganda na merong pula, diba? So, depende sa inyo. Depende kung anong kulay ilagay nyo. Pwede nga naman yung i-modify actually. It's just that ako, ginagawa ko lang siya LTA color, blue and yellow. So, ayun lang guys. Ang next na natin gagawin is papabaksin natin si Tuldok. Sama sa akin. Sama asawa ko. And then later, meron tayong video shoot together with our marketing sa Kaizek. So, it's gonna be a very busy day today. And ayun, good luck sa inyo sa mga trades nyo today, Thursday. So, make sure nyo lang na tignan nyo muna kung meron ba mga high-impact news tonight before you trade. Tignan nyo yung ano yung magiging pinaka-ultimate bias nyo sa mga higher time frames. So, ayun guys, I hope na maging profitable kayo today. And good luck. And don't forget na mag-join kayo sa Telegram natin at FX Lily TG para makareceive kayo ng mga free signals din doon. So, ayun guys, thank you!